baka ito yung mga tinatawag na pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga unprogram, tama na naman yung sinasabi ng ilan na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. So, Kaya kung ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang unprogram ng program na yan. Sir, bilang naging miyembro ng BICAM panel, kumbinsido ka ba na pork-free yung inyong naaprubahan? Kasi according to Senator Amy Marcos, may pork at giniling nga daw yung pork para maitago. Hindi ko alam kung I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung idea niya, pero as far as I know bilang vice chair ng BICAM, at talaga namang nakita natin na binantayan natin, naka-live din naman, di ba? Naka-live stream, nakita naman ninyo. Pero ganoon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram, medyo pumirma nga ako pero with with heavy hearts dahil ang tanong natin, bakit kailangan ba natin ilagay sa mga unprogram, di ba? Unprogram is like kung may pera, tsaka mo natin popondohan. Kung walang pera, huwag mo popondohan, di ba? Nangyari nga no nakaraang taon, di ba? Nilipat yung mga may pondo sa unprogram, yung mga unprogram inakyat sa program, parang magic. Yun ang kaba ng mga tao, baka maulit muli na gano'n ang mangyayari. Pero binitin ho ni Presidente yung 9 items dun sa program appropriations. Sangayon ako doon. I mean, di ba, I said na tama lang na binito ni Presidente yung 92 something billion worth na unprogram. Kasi, Miss Ellie, kung titignan natin, walang iniwan po yan sa isang pamilya, di ba? Yung unprogram is like yung mga plano ninyo. Kung may pera, excess, kunwari, bakasyon, magbabakasyon ka ba kung wala kang pera? Gusto pumunta ng Boracay, tamang-tama lang yung sweldo mo, di ba? Wala ka na para sa bakasyon. Bakit ka ilalagay, itatabi lang natin ito para pang Boracay. Saan ka kukuha? Mangungutang ka. Which, hindi ko maintindihan. Bago lang ako dito, Miss Ellie, pero bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga saan program na sinasabi pag nagkapondo? Lagi nga wala tayong pondo Lagi nga deficit tayo Hindi natin nami-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan. Why do we have programs like this? Pag magkaroon ng budget. Nangungutang nga di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang, di ba? So, nakakapag-isip tuloy mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag na pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga unprogram, tama na naman yung sinasabi ng ilan na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. So, kaya kung ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program na yan. Kasi we don't have the money for it di ba? Why do you still have to put it under program? Mangungutang tayo para mapondohan yun. So including yung foreign assisted projects. Pag foreign assisted, it's okay. Kasi foreign assisted, may joint venture, may pondo sila nilalagay doon, di ba? Pero yung may mga program doon na wala talaga, hindi foreign assisted na mga major programs, projects naman, pero wala naman tayong pondo. Pag meron lang pondo, bakit pa? Pag meron. So saan nga tayo kuha? Mangungutang na naman. Wala kang iniwan yon sa isang pamilya, wala kang budget, okay? Wala kang pera para dito, itatabi lang natin dito kasi pag nagkapera tayo, wala nga Every year short tayo, deficit tayo sa tax targets natin, customs, BIR, taon-taon yan. Kaya nga sabi nga ng ibang experts, ang problema kasi dito, Senator Tulfo, gastos tayo ng gastos. Ang income natin, ganito lang, X amount, pero sobra yung expenses natin. Walang iniwan din sa isang pamilya. Example, isang pamilya, 25,000 ang sweldo ng lalaki. Another 25 sa babae, 50,000. Pero expenses, 100,000. Di ba? 50,000 lang. Ganun lang yung kasimple. Simple arithmetic Di ba? So why will you overspend when you're only making 50,000? Kayo mag-asawa. Then yung expenses you 100. Kasi magpapalagay ka ng security, kasi maraming magnanakaw, kasi kailangan mo, bakit hindi mo unahin yung education? That's what we did. Sa budget ngayon, inuna natin yung education. Pero medyo may dalawang isip ako, bakit mas pataas na naman yung public works, di ba? Sana sinunod na lang yung health,
Siguro pangatlo, pang-apat na lang yung public works. Alam ko, it creates jobs, di ba? Pero at this very moment, may problema nga tayo, may question tayo di ba? Yung expenses dahil doon nakita natin na inabuso yung pondo para sa mga infrastructures, di ba? So sir, conforme kayo dun sa mga nagpaplano na questionin pa rin yung legality ng unprogrammed appropriations kahit marami na ibinito si Presidente? Well, karapatan nila yun. Pero kung ako tatanungin, personally, yeah, I agree. Siguro, bakit pa natin ilalagay maglagay tayo ng unprogram pa, di ba? Kung wala naman tayong pera para doon. Victoria? Hi, Sir. Victoria po of ABS-CBN. Sir, dun sa unprogrammed appropriations, you said agree kayo doon sa mga tatakbo sa Supreme Court to question it. Will you do so as well, sir? Pupunta ba kayo sa Supreme Court to question? I'll just let them, okay? Pero yung agree, yeah, I agree. Sige, di mag-file sila. Karapatan ho nila yun. Kung may nakikita silang hindi maganda, hindi tama, then let the Supreme Court decide. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, personally po, when I signed that, tinitignan ko ho yung unprogrammed. With heavy hearts, I signed it. Siyempre, I signed it dahil miyembro ako ng majority, vice chairman ako. Alam nga ba naman kukontra ako doon. Pero my punto ko lang, my point is, it's very simple, di ba? Why will you have unprogrammed projects? Wala ka nga pera. Ba't mo ilalagay? Tama yun matutokso ka Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera, di ba? Like I said, let's go back to my example. We're one family. Father, mother, okay? Ito para sa edukasyon. Binabudget na ng tatay na. Ito para sa tuition ng ni Bunso. Ito para sa kuryente natin. Ito sa pagkain. Unahin mo ito para sa pag-hospitalization. Bakasyon natin, sabi ng panganay, bakasyon sa Boracay. Wala tayong pambakasyon. Yung parang ganun yung ang program Hindi siya kailangan Not needed. Parang yung sinasabing, yung unprogrammed is a want, it's not a need. Ika nga. There's a difference between want and need. We need this, kaya kailangan natin pondohan ito. Pero yung unprogrammed, tingin ko parang want lang yan. So want. Why will you put that? Kung ako tatanungin ko, ako lang masusunod. Alisin ko yung program na yan How I will. You will push for that, sir, na zero UA sa 2010. Siguro sa next budget, I will talk to the chairman, our chairman. Pag-usapan ho natin kasi ayaw na nga ng mga tao, 'di ba? Because diyan ang galing, diyan nakita yung kalukuhan sa mga program na 'yan, program na 'yan, 'di ba? Sir, doon lang po sa Joint Congressional Oversight. If ever you become a member, sir, ano yung mga gusto nyong tingnan in particular? Agencies, projects? Just don't rely sa report ng agencies kasi may sabwatan, 'di ba? May collusion. Yung secretary, sasabihin niya, nag-rely lang siya doon sa report ng kanyang regional director. Si regional director, di nakita naman sa DPWH, di ba? Nagsabwatan sila. Bakit hindi ka magpadala ng tao? Tayo dito sa Senate, yung mga tao natin, di ba? Padala ka ng tao doon, inspeksyonin. Ito, malaki-laking halaga, ika nga big ticket item. Pupuntahan mo ka doon kung ginagawa talaga ito. Di ba? Huwag ka lang mag-rely. Huwag lang siguro tayo mag-rely sa mga... minsan kasabwat pa nga nila. Kita naman natin sa Blue River, kasabwat pa nila yung COA. So ano kung mangyayari? Kailangan mo talaga siguro, hindi naman lahat ng project puntahan natin, pero we have to choose, di ba? Parang random, Sally. O punta ko sa Sambuanga, malaking tulay daw ito. Ginagawa ba ito? O ito, may maliit na farm to market, tignan ko rin ito. Kailangan we have to check really, we have to have people on the ground mula dito sa oversight. Hindi lang tayo magre-rely sa report ni Secretary kasi nangyari na nakita ninyo. Sinabi ng Secretary DPWS kasi nagsabi ito yung report sa akin ng USEC ko. Si USEC report ng DE ko nagsabwatan na pala. Mas maganda kung magpadala tayo ng tao, di ba? Pero sir, yun yung dapat maging priority na bantayan ng mga infra projects, yung bang national irrigation, farm to market road, flood control, alin sa tingin niyo ang dapat maging priority sa lahat yan. Lahat yan. Yung lalo sa DPWH kasi diyan talaga mainit, diyan nakita natin yung corruption. Tapos sumunod yung sa irrigation. May mga na-discover pa kami na ang tagal-tagal na irrigation project doon na lang sa lalawigan namin sa Baganga, Davao Oriental. Hindi na natapos yung for several years now. Sagot ng irrigation ng NIA, wala raw pondo. Taon-taon naman may pondo, di ba? So kailangan siguro talaga nating
yung makita natin, huwag lang tayo mag-rely sa report.